Dearest Heavenly Father, in the name of our loving Savior, dearest Jesus Christ, and to the leading prayer of our dearly beloved, Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, yung time prophet, O God, we thank you so much, Father, for your goodness, for your loving kindness, for your mercy endures forever. Thank you so much for your holy presence, O God. We ask you, Lord, to please forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. Help me to bring forth thy message, O God, and thy word, and remove all hindrance, and bind the power of darkness, doubts, unbelief, confusion. We command you to cast out in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mabait na Diyos. Maminamahal, tayo po makabalik sa ating maupuan. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagpasalamat, at pagdulhati, pagdidikil at pagsamba, ay tangi sa ating napakabait na Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At tayo pinagbibigay ng dobleng paggalang sa ating pinamahal, pinaggalang na Evangelista Will Estrada Almeida, time prophet of our loving God, at patuloy natin inaalala ang mga gintong aral at turo ng ating minamahal, inagalang na stand pastor, Linas Almeida, Bilad Mamadir, sa lahat ng kanyang beloved children, sa mga apot, manugang ng ating beloved Honorable Pastor, praise the Lord, at din po sa ating lahat mga minamahal, sa ating mga webcast viewers, at purihin natin mahal na Panginoon sa oras na ito. Palapakan muna natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Kindly open your Bible, mga minamahal, from the book of Philippians chapter 2 verse 15. Philippians chapter 2 verse 15. Basahin po natin. That ye may blameless and harmless, the sons of God without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shall as lights in the world. Philippians chapter 2 verse 15. Filipos, Kamaratan 2, antara 15. Upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila ay lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanlibutan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin pong ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ito pong sabi ng banal na kasulatan. The Lord our God, our dearest Jesus, and the apostles emphasizes that the world we live in is an a faithless, crooked, faithless generation. Everybody say amen. So the people of the world are in deception and darkness, and thus have natawag na distorted view of life. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang tao ngayon na nabubuhay sa daigdig na ito, we are living in the world that is worse than before. Tayo po raw ay nabubuhay sa daigdig na talagang masasabi natin na masama, faithless, perverse, untoward, crooked generation. Everybody say amen. Have a distorted view of lives, values, and religion. They follow immoral ways of life and reject the norms of the Word of God. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, tayo po raw ngayon ay nabubuhay sa tinatawag na faithless, crooked generation. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, ito'y pinaliwanag ng ating mahal na Panginoon na save yourselves from this untoward generation. Iligtas daw natin ang ating mga sarili sa tinatawag na untoward generation, mga liko na henerasyon na ito. So, ang ating pag-aaralan sa oras na ito, itong tinatawag na the right use of time. The right use of time, ang tamang paggamit ng ating oras sa daigdig na ito. Everybody say amen. How secured? Sabi ng Biblia, redeeming the time. Samantalahin natin ang panahon. Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, kindly open your Bible from the book of Psalm, chapter 90, verse 10 up to 12. Psalm chapter 90, verses 10 to 12. The days of our years are 80 years and 10. And if by reason of strength they be 80 years, yet it is their strength, labor, and sorrow. For it is soon cut off and will fly away. Who knoweth the power of thine anger? Even according to thy fear, so is thy wrath. And in 12, so teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom.
Mga awit, Kabanata 90, ang taray 10 hanggang 12. Ang mga karawan ng aming mga taon ay 70 taon. Kung dahil sa kalakasan ay maabot ng 80 taon. Gayon may ang kanilang kapalaluan ay hirap at pangalawan lamang sapagat madaling mapapawi at kami ay nagsilipad. Sino kakaalam ng kapangyarihan ng iyong galit at ng iyong poot ayon sa katakutan na marapat sa iyo? Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami magtamo sa amin ng pusong may karunungan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So ito po una mga minamahal. How secured, mga minamahal, the right use of time. Paano natin gagamitin yung ating panahon, yung oras na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi ng ating banal na kasulatan, by realizing the brevity of life. By realizing the brevity of life. Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, our days upon the earth at best 70 to 80. Everybody say amen. Ang buhay ng tao sa daigdig na ito, mga minamahal, tumatakbo lamang po yung span ng buhay ng tao, 70 to 80. Ibig sabihin, mga minamahal, pag sumobra ka pa ng 80, swerte ka na. Everybody say amen. Amen. So 60, pagdating mo ng 60, senior citizen ka na, marami ka nang naramdaman sa katawan. Pagpasok mo ng 70, mga minamahal, talagang hindi na nakagaya ng kalakasan mo nung ikay bata pa. Ever see man? Sa isip mo, kaya mo pero hindi na kaya ng katawan. Dahil sabi ng Biblia, at best 70 to 80. Ganun lang yung span ng buhay ng tao. Sabi ng banal na kasulatan, our days upon the earth as best 70 to 80. And are few when we compared to eternity. Sasabi ng Biblia, mga minamahal, so we should pray for a sober understanding of the brevity of our lives. Amen. Amen. So, as to present unto the Lord, mga minamahal, the day He gave us. Ibig sabihin, mga minamahal, ang buhay ng tao ay maiksi lamang. 70 to 80. Yun lamang ang sinasabi ng Psalm chapter 90. Kung sa halimbawa meron pang umabot ng 85, 90, mga minamahal, sa Bisaya pa, panagsan na lang. Amen. Kumbaga, swerte na nila. Umabot pa sila ng 100 taon, mga minamahal. Dahil maiksi lang ang talaga ang buhay na binigay ng Diyos sa tao. Kaya sabi ng Biblia, tayo po'y manalangin. Sabi mo ng banal na kasulatan, kung ating pong i-compare sa tinatawag na eternal o eternity, napakaiksi lang ng buhay. Kaya sabi mo ng Biblia, mga minamahal, this life should be the preparation for the next life. Everybody say amen. Ang buhay na ito ay tinatawag na preparation lang pala ito for the next life. Ibig sabihin, meron pang tinatawag na second life. Mga minamahal. Kaya sabi ng banal na kasulatan, kindly open your Bible from the book of Psalm, chapter 39, verse 4, bago natin i-explain ng mayos. Psalm 39, verse 4, ang sabi ng Biblia, Lord, make me to know mine end, and the measure of my days, what it is, that I may know how frail I am. Sige po. Mga awit, Kabanata 39, ang taray 4. Panginoon, ipakilala mo sa akin ang aking wakas at ang sukat ng aking mga kaarawan. Kung ano, ipakilala mo sa akin kung gaano kahina ako. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So this is the prayer of King David. King David pray, sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, that the Lord will help him to realize the tinatawag na brief span of his life. Lord, make me to know my end. Sabi niya, he pray unto the Lord that He will show him, masabi ng banal na kasulatan, maminamahal, the brevity of his life. Gaano ba kaiksi ang buhay? Kaya ito po, this is the prayerful concern for every believer, every seaman. Ito ang magiging prayer din natin. Sabihin natin sa mga Panginoon, Panginoon, Lord, make me to know mine end and the measure of my days. Pakilala mo sa akin ang aking buhay, ang haba ng buhay. Maraming tao hindi na nanalangin ito. Ang pinapanalangin nila kung paano yumaman, paano magnegosyo, yun nakapokus ang tao doon. Pero si King David, mga minamahal,
Ang kanyang prayer iba, Lord, make me to know mine end and the measure of my days. Ipakilala mo sa akin ang aking kaarawan. In order for me, sabi niya, to put my heart unto wisdom. Barat siya po ay lumakad sa karunungan. Everybody say, praise the Lord. Tayo po mga Kristiyano, mga minamahal, kapag ganito yung prayer natin, mga minamahal na, Lord, please teach me to number my days. Make me to know mine end. So this is the prayerful concern for every believer. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. Sabi ng banal na kasulatan, the Lord our God given it's one of us a short time period. Mga minamahal, tinatawag na short time period on earth as a period of testing to determine our faithfulness to God. Everybody say praise the Lord. Maiksi lang palang buhay na binigay ng Diyos sa atin upang mga minamahal, makita ng Diyos kung ano gagawin mo sa buhay mo. Lahat tayo, binigyan ng maiksing buhay ng mahal na Panginoon. Kaya ang magiging prayer ng bawat isa sa atin, Lord, please make me to know mine end. Ipakilala mo sa akin ang aking mga araw. Kaya minsan, sa panahon ngayon, kailangan talagang manalangin na tayo. Everybody say amen. Amen. Sabihin natin, mahal na Panginoon, ipakilala mo sa akin ang aking araw ng aking kaarawan. Sabi mo naman na kasulatan, mga minamahal, sabi po na Biblia, mga minamahal, pwede natin gamitin yung buhay natin sa mga bagay sa sanlibutan ito. At pwede rin natin gamitin yung buhay natin sa paglilingkod sa Diyos. Kaya magpili ang bawat isa. Saan mo gugugulin ang iyong oras? So how secured, mga minamahal, redeeming the time by realizing the brevity of life. Isipin natin, maiksi lang ang buhay. Huwag nating sasayangin. Kahit isang minuto sa buhay natin, huwag na nating aksayahin. Everybody say, praise the Lord. Huwag nating aksayahin ang buhay natin. Paggising natin ng umaga, mga minamahal, at meron pa tayong buhay, magpasalamat na tayo sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Paggising natin sa umaga, mga minamahal, at buhay pa tayo, sabihin natin, salamat o Diyos sa dagdag na araw sa aking kaarawan. Everybody say, amen. Sapagkat sabi ng Biblia, hindi natin naawak ang ating buhay, hindi natin alam bukas kung anong mangyayari sa araw ng bukas. Ang ipinahiwatig sa atin ng banal na kasulatan, maiksi lang ang buhay na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya wag nating sayangin ang buhay na ito, mga minamahal. Pinagpala na tayo sa iglesyang ito, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Naging makulay ang buhay natin, binigyan natin ng halagang buhay natin sa paglilingkod sa Diyos. Nung araw ang ating buhay, ginugugol natin sa bisyo. Everybody say amen. Hinahabol natin ang kalayawan, hinahabol natin ang kasalanan, hinahabol natin, mga minamahal, ang kalayawan sa daigdig na ito. Alos hindi tayo nagpapahinga, mga minamahal. Amen. Subalit ngayon, pinagpala tayo ng Diyos, mga minamahal. Bakit? Ang ating buhay ngayon, nandito na sa pagpupuri, sa paglilingkod sa Diyos. Miyerkules, Biyernes, Domingo, mga minamahal, nandito tayo sa bahay-sambahan. Halos ilang oras tayong gumugugol sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Bakit? Naunawaan na natin gaano kalaga ang buhay na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya sabi ng Biblia, wag nating sayangin ang bawat minuto ng ating buhay. Dahil hindi ka may-ari ng iyong buhay. Amen. Ang ibig ko sabihin, kahit isang single minute, huwag natin gamitin ang buhay natin sa kasalanan. Amen. Ibig sabihin, bahalagaan mo ang buhay na meron ka. Sabi ng banal na kasulatan, the Lord our God gave us, sinabi naman, it's every one of us, mga minamahal, only a short time of period, time on earth, as a period of testing to determine, mga minamahal, our faithfulness to God. Amen. While living in the midst of this perverse and crooked generation. Nandito tayo ngayon sa daigdig na masama. Tinitingnan ng Diyos yung bawat kilos natin sa daigdig na ito. Kaya paging wise na Kristiyano, realizing the brevity of life, maiksi lang ang buhay. Wala na tayong panahon mag-aksaya sa buhay natin. Aksayahin na ating buhay, igugol natin ngayon sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen.
Alam natin mga minamahal, ang buhay na ay may katapusan. Kaya bilang mga Kristiyano na mga wise, isipin natin gaano kaiksi ang buhay. Another thing, how secured your time, the right use of time, by joyful pity. From the book of Ecclesiastes chapter, basahin natin in Ecclesiastes chapter 11 verse 9 up to 10. From the book of Ecclesiastes chapter 11, 9 to 10. At Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Ecclesiastes, ang kabanatang 11, ang talata ay 9 hanggang 10. Sabi po ng Biblia, Ecclesiastes chapter 11 verse 9 up to 10, Rejoice, O young men, in the youth, and let thy heart cheer thee in the days of thy youth, and walk in the ways of thine heart, and in the sight of thine eyes. But know thou that for all these things God will bring thee into judgment. And verse 10, Therefore remove sorrow from thy heart, and put away evil from thy flesh, for childhood and youth are vanity. Sige po, sa Tagalog mo. Ecclesiastes, kabanatang 11, ang talata 9 hanggang 10. Ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan, papasahin ka na iyong puso sa makarawan na iyong kabataan, at lumakad ka sa mga lakad ng iyong kalooban at sa paningin ng iyong mga anak mong mata. Ngunit, talasasin mo dahil sa lahat ng mga bagay nito ay dadalhin ka ng Diyos sa katulan. At ilayo mo ang kapangyarihan, kapanglawan sa iyong puso, at alisin mo ang kasamaan sa iyong katawan, sapagat ang kabataan at ang kasarwaan ng buhay ay walang kabuluhan. In chapter 12 verse 1, sabi ng 12:1 ng Ecclesiastes, sabi mo remember now that thy Creator in the days of the youth, while the evil days come, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Sige po. Ecclesiastes, kabanatang 12, ang talay 1. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa makarawan ng kabataan, bago mating ang mga masamang araw at ang mga taon na lumapit, pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, si King Solomon, sabi mo ng banal na kasulatan, mga minamahal, examine wisdom, pleasure, riches. Pinag-aralan niya ang lahat ng bagay, matalino si King Solomon. Siya ang nabuhay na sa daigdig na napakatalino, dabagat ang kanyang karunungan ay galing sa Diyos. Binigyan siya ng talino ng mahal na Panginoon. At binigyan siya ng napakaraming kayamanan. Dahil humingi siya ng karunungan sa Diyos, natuwa ang Diyos, sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, hindi ka humingi ng anuman, humingi ka ng karunungan. Kaya ang sabi ng Diyos sa kanya, bibigyan kita ng karunungan, na ang iyong karunungan ay walang makakatumbas sa iyong karunungan mo, mula sa iyong panahon hanggang sa darating. At hindi lamang karunungan, ibibigay ko sa iyo, bibigyan kita ng kayamanan. So dalawang pagpapalang tinanggap niya, wisdom and riches. Amen. So si Solomon, sinaliksik niya ang lahat ng bagay. At ang kanyang conclusion, sabi nga ng Biblia, kung ating nabasa sa banal na kasulatan na, this is the conclusion of the whole matter, fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of a man. Amen. For God bring every work into judgment, whether it good or whether it be bad. Lahat pala dadalhin sa hukuman ng Diyos. At ang sabi ni Solomon, he offered for the youth, sa mga kabataan. Kaya sabi ko, itong ating pag-aaral ngayon, the right use of time, lalo na sa mga kabataan. Dahil mahalagang buhay ninyo. Amen. Sabi ni Solomon, rejoice in the day of the youth. Magalak ka sa araw ng iyong kabataan. And remove sorrow and evil from your youth. Tanggalin mo ang kapanglawan at ang kasalanan sa iyong kabataan. Pangatlo, remember thy Creator in the days of the youth. At alalahanin mo rin ang iyong manglilika sa araw ng iyong kabataan. Everybody say, praise the Lord. Sa tatlong bagay na ito, mga minamahal, siguro yung pipili natin, rejoice in the days of the youth. Mag-enjoy tayo habang tayo bata pa.
Amen. Kaya yung mga bata, pag makita mo yung mga bata, magsama-sama, tawanan. Amen. Napaka-enjoy nila. Amen. But, sabi ng Biblia, removes sorrow and evil in the days of the youth. Tanggalin mo ang kasalanan sa araw ng iyong kabataan. Bakit? Sabi ng Biblia, sabagat merong tinatawag na judgment. At ang pangatlo, remember, alalahanin mo ang iyong manlilikha sa araw ng iyong kabataan. Huwag nating sayangin ang ating oras. Aking ulitin, we are living in the world that is worse than before. Yung sinasabi ng Philippians, sabi ng apostles, our dearest Jesus and the apostles emphasizes that the world we live in is an faithless, crooked, perverse, untoward, wicked generation. Amen. Amen. So have a distorted view of life, values, and religion. Yung daigdig na ito, mga minamahal, napakasama. Kaya maraming internet minsan nakakasira sa kabataan. Amen. Bantayan natin, mga minamahal, sapagkat tuso ang diablo. Ginagamit niya minsan para madaya ang iyong focus sa paglilingkod sa Diyos. Kaya dito sabi ng Biblia, mga minamahal, ano pang sabi ng banal na kasulatan? Redeeming the time because the days are evil. Samantalahin natin ang panahon. Ang ating nabasa sabi ng banal na kasulatan, tanggalin natin ang kasalanan sa araw ng ating kabataan. Nagpapasalamat tayo ngayon, mga kapatid, dahil nakikita ko ang church na ito, hindi magkukulang ng mga taong ilalagay ng Diyos na mangunguna sa banal na iglesia ito. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Nandito ang anointing sa pamilya ng ating beloved parents in the Lord. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Pinagpala na tayo. Tuloy-tuloy ang iglesia ito. Papatnubayan tayo ng mahal na Panginoon. Praise the Lord hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Kakaibang anointing, bakit sa offspring ng ating beloved pastor, nandun yung anointing, palapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo lumakad sa kalooban ng Diyos, sabi ng banal na kasulatan, hindi magkukulang ng mga taong matuwid ang ilalagay ng Diyos sa kanyang iglesia. Amen. Ibig sabihin, ang iglesia ito ititinayo ng mahal na Panginoon at hindi magkukulang ng mga taong ilalagay ang Diyos na mangunguna sa iglesyang ito. Nandito ang anointing, nandito ang kapangyarihan ng Diyos, nandito ang pagtuturo sa buong katotohanan. Kaya wag nating sayangin ang pagkakataon na binigay ng Diyos sa atin. Ang araw ng kabataan, mga minamahal. Ako nasave ako rito na 15 years old. Mga minamahal, way back 1984. By the grace of God, magpo 40 years na kami sa church. Na hindi ko nakita nagpabaya ang Diyos, malapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ibig sabihin, tuloy-tuloy, mga minamahal, ang biyaya ng Diyos sa atin. Kaya, remove sorrow, remove evil from your youth. Ang kasalanan, tanggalin mo sa buhay mo. Amen. And remember God, in your youth. Alalahanin natin ang Diyos na tumawag sa atin. Pahalagaan natin ang pagpapalang ito. So, by youthful pity, how secured, how redeeming the time, how use the right use of time by youthful pity. Sa ating pangkabataan, kailangan maging makadiyos na tayo. Bakit kapag ikay makadiyos, mga minamahal, nandiyan ang blessing ng mahal na Panginoon sa buhay mo. Palapakan natin ang malakas ng mahal na Panginoon. Amen? Tuloy-tuloy ang pagpapala ng Diyos sa buhay natin. And it is possible, mga minamahal, for the youth to be spiritual. Amen. Amen. Huwag nating sabihin na mahirap ang buhay si Kristiyano dahil mahirap sa daigdig. No. Sabi ng banal na kasulatan, amen. Spirituality, mga minamahal, in youth, it is possible. Amen. Pwede pala.
Pwede pala na kahit ang mga kabataan, si Timothy, bata yon, sabi ng banal na kasulatan kay Timothy, ni Apostle Pablo kay Timothy, Timothy, be thou good an example in faith, in charity, amen, in love. Maging maalimbawa ka sa kabataan, sa araw ng iyong kabataan. Kaya yung ating kabataan, mga minamahal, pwede natin palang gamitin ito, maging halimbawa tayo, Amen. Maging example tayo, mga minamahal, sa mananampalataya. Pwede pala tayo maging spiritual na mga naglilingkod sa mga kahit mga kabataan pa, Amen. Huwag tayong padaya, huwag nating sayangin ang pagkakataon na binigay ng Diyos sa bawat sa atin. Palapakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. So another thing, by subordinating earthly duties to heavenly. By subordinating earthly duties to heavenly. Pangatlo, una, sinasabi ng Biblia, sa ating nabasa mga minamahal, by realizing the brevity of life. Pangalawa, by youthful pity. Pangatlo, by subordinating earthly duties into heavenly. Pwede pala, 1 Corinthians chapter 7, verse 31, kindly. Unang Korinto, Kamaraan 7, ang talata ay 31. Sabi po ng Biblia, sige po, basahin ko po sa English, and they that use this word as not abusing it, for the passion of this word passeth away. Sige po. Unang Korinto, Kabanatang 7, ang talata 31. Para mga masisagamit ng sanglibutan ay maging tulad sa hindi nagpapalabais sa paggamit sapagkat ang kasalanan ng sanlibutan ito ay lumilipas. Everybody shout, praise the Lord. Palapakan natin ang malakas ang mahal na Panginoon. For the passion of this word passeth away. So, how secure, how use your time, the right use of time, by subordinating earthly duties into heavenly. Busy ka minsan sa mga bagay na material na mga bagay, i-divert mo yan, i-convert mo sa mga spiritual. Lalo natin bigyan ng paglaanan ng panahon ang ating spiritual, ang ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nakikita ko yung mga magulang dito, mga natutuwa ako bakit kasama yung mga anak nila sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Bigyan natin ng pagkakataon, i-guide ang ating mga anak. Amen. Kami minsan ako'y nangaral sa isang lugar, mga minamahal. Sabi ko, i-guide ninyo ang inyong mga anak sa spiritual. Hindi lamang i-provide natin sa ating mga anak yung pagkain nila sa araw-araw. Merong pagkain sa lamesa, sa edukasyon nila. Hindi lamang po yun. Ang ating numero unong obligasyon sa ating mga anak, i-guide natin sila sa spiritual. Everybody say, praise the Lord. I-monitor natin ang kanilang spiritual. Sabi ng banal na kasulatan, dedicate your children. Ibig sabihin, mga minamahal, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. So bilang magulang, ganoon din pala, i-monitor natin, i-train, dedicate natin yung ating mga anak. Pag sinabing train means to dedicate to the Lord. Amen. Kaya mga anak, kung pinagbabawal kayo ng inyong mga magulang na ganito, pinabawal kayo, huwag kayong magdamdam dahil para sa inyo ring kabubuti. Palapakan mo natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Amen. Pag tinuturuan niyo mga baka, yung mga anak, makinig kayo. Walang magulang na magpayo ng masama sa anak. Everybody say, amen. At obligasyon ng magulang, i-train, i-guide ang kanilang mga anak. So walang mag-guide sa kanila. Una, magsimula sa bahay. Everybody say amen. Huwag natin sabihin sa church. No. At the house. Everybody say amen. Diyan magsisimula ang training, diyan magtutula ang pagtuturo sa inyong mga anak. Kayong mga magulang, huwag pabayaan ang inyong mga anak. Everybody say amen. Amen. Kaya sabi ng Biblia, subordinating earthly duties into heavenly. Mas malagang spiritual. I-guide natin sila sa spiritual. Everybody say amen. Yung mga bag, sabi ng ating nabasa, for the passion of this world is passing away. Amen? Pass it away. Ang kasalanan sa daigdig na ito'y lumilipas lang.
So mga minamahal, gamitin natin ang ating oras, panahon sa pagpapalago sa ating spiritual. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Another thing, by serious living. From the book of Ephesians, chapter 5, verse 15 up to 16. Ephesians chapter 5, verse 15 to 16, see then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, and redeeming the time, because the days are evil. Sige po. Epeso, kabanatang 5, ang talay 15 hanggang 16. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Everybody shout, praise the Lord. How to secure our redeeming the time and the right use of time by serious living. Itong seryoso na pamumuhay, serious living. Sabi ng Biblia, walk not, sabi ng ating nabasa, mga minamahal, sa ating nabasa, na see then that you walk circumspectly. Oh? Circumspectly and not as fools, but as wise. Amen. So lumakad tayo na may karunungan. Everybody say amen. Lumakad tayo may karunungan. Pag hindi ka lumalakad nang wala kang karunungan sa paglakad, ikaw ang mapapahamak. Everybody say amen. Everybody say amen. Pag hindi ka lumakad nang may karunungan, ikaw ang mapapahamak. Kaya sabi ng banal na kasulatan, lumakad tayong merong karunungan. Redeeming the times because the days are evil. Samantalahin natin ang panahon sapagkat masama ang daigdig na ito. Once again, pinapasalamatan natin ang Diyos sapagkat merong taong ginamit ng Diyos nagturo sa atin ng tamang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi natin alam ito nung araw, pero ngayon binuksan ng Diyos ang ating pangunawa. Gaano pala kahalaga ang oras ng ating buhay sa daigdig na ito. Amen? So by serious living, seryosong paglilingkod, ayosig papadlong, amen. Walang kwenta yon mga minamahal. Seryosong paglilingkod, dahil seryoso ang Diyos, amen. Seryosong paglilingkod, huwag nating samahan ng kalokohan ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Amen? Pag seryoso tayo naglilingkod sa Diyos, kayo rin po ang pagpapalain ng mahal na Panginoon. Pag hindi ka seryoso, kawawa ka. Amen. Yung hindi seryoso naglilingkod sa Diyos, nakita ko ang buhay nila, naawa ako. Bakit? Pinaglaruan sila ni Satanas. Amen. Pero yung mga seryoso sa paglilingkod sa Diyos, nandiyan ang kabag at biyaya ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, by serious living, maging seryoso. Kailan ka ba magsiseryoso sa paglilingkod sa mahal na Panginoon? Ngayon ang panahon, redeeming the time. Kaya nga sabi ng Biblia, samantalahin ang panahon sapagkat masama ang panahon. Kaya sa ating buhay mga Kristiyano, samantalahin natin ang oras. And last, sabi ng Biblia, by a constant example before the Word. O Colossians chapter 4 verse 5, kindly pakibasa po natin. Colosas, kabanatang 4, ang talay 5. Basahin ko po sa English, walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Sige po. Magsilakad kayo na may karunungan sa nangasalabas na inyong samantalahin ang panahon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So tinawag tayo ng Diyos, mga minamahal, hindi lang upang maligtas. Tinawag din tayo ng mahal na Panginoon para maging example sa sanlibutan. Everybody say amen. Para maging liwanag yung buhay natin. Para makita nila, meron palang totoong paglilingkod sa Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Pag makita nila, taga-Jesus Miracle Crusade ka, lumalakad ka sa kalooban ng Diyos, mga minamahal, titingnan nila ang buhay mo. Everybody say amen. Amen. So sabi ng Biblia, consistent example before the Word. So tayo tinawag ng Diyos, mga minamahal, upang tayo maging example sa daigdig na ito. Yung buhay natin, mga minamahal, makikita nila ang liwanag ni Kristo. Yung buhay natin, makita nila ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. At sila isasama sa atin upang sila rin ay maligtas at magmana ng buhay na walang hanggan. So tayo po, redeeming the time, sabi ng Biblia.
Maging halimbawa tayo sa daigdig na ito. Ever say amen. So, ang buhay natin palag, hindi lamang tayo naglilingkod na ganito, tayo rin pala halimbawa. Ever say amen. Kaya di ba makita natin, taga Jesus Miracle Crusade sila. Amen. Mga Diyos noon. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ever say amen. Sabihin nila, maka-Diyos sila. Amen. Taga Jesus Miracle Crusade pala sila. Kaya nga yung mga kahit mga old dapper nga, pag taga Jesus Miracle Crusade, hindi kayo kasali. Ever say amen. Di ba? Pag may hold up na sa mga jeep, mga testimony ng mga kapatiran, yung kapatiran natin nakataas yung kamay, Jennifer Buhawi, taga dito sa Cebu yun, dito sa Manila. Hinold up sila. Sabi niya, taas yung kamay, iyak siya, ate, huwag ka nang umiyak, hindi ka kasali. Ever say amen. Lalong umiyak. Sabi ko natin, huwag ka nang umiyak. Hindi sabi niya, kasi nagpapasalamat na ako sa mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. Amen. Ibig sabihin, pag sa tayo po naglilingkod sa Diyos, mga minamahal, kailan maging halimbawa rin tayo sa daigdig na ito? Paano nila makikita na tayo mga Kristiyano kung ang buhay natin ay hindi rin mukhang Kristiyano? Ever say amen? Kaya nga sabi ng Biblia, be separate. Love not the world or the things that in the world. For Satan uses, mga minamahal, na tawag na word system to oppose God and to His word. Ever say amen? Ginagamit ni Satanas yung daigdig na ito para to oppose God and His word. Bakit? Satan used, mga minamahal, tinatawag na the word system, mga minamahal, to oppose God and His word and righteous standard of God. Ever say amen? Like for example, use the medical, mga minamahal, yung tinatawag na medical, yung science ba, to promote, o tinatawag na killing unborn babies. Minsan ganon. Ever say amen? Ginagamit ni Satanas yung agriculture o yung tinatawag na agriculture to produce narcotics and drugs. Maraming pakana si Satanas para gamitin yung daigdig na ito para lumaban sa Diyos. Sabi nga namin, love not the word or the things that in the word. Pag sinabing word, mga minamahal, yung tinatawag na word system, yung kasalanan, immoral, ever say amen. Amen. Sabi naman nila kasulatan, Satan use, mga minamahal, yung tinatawag na passion, yung tinatawag na passion ba, yung buhay sa mga, to destroy, tinatawag na modesty. Kaya makita mo sa television, nung araw ako pinanganak ako, 1967, na yung mga 70s, yung mga tao na banal pa, yung mga nadamit. Pero ngayon, pag tingnan mo yung dao, talagang halos wala ng saplot. Amen. Amen. To destroy modesty. Kaya po sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, be wise. Ever say amen. Amen. Redeeming the time. Samantalahin natin ang pagkakataong ito. Hindi lahat ng tao binigyan ng pagkakataon ng Diyos makakilala sa Diyos. Hindi lahat ng tao alam ito. Binigyan tayo ng pagkakataon makilala natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So how secure, sabi po ng Biblia, redeeming the time. Ulitin ko po, by realizing the brevity of life. Mag-isip-isip tayo minsan, maiksi lang ang buhay. Bakit mo sasayangin? Amen. Bawat minuto napakalaga. Huwag mong sayangin ang bawat minuto. Minsan nakatunghay ka sa cellphone, puros mga pinapanood mo, wala ng panahon dyan. Ever say amen. Amen. By realizing the brevity of life, by youthful piety, maging makadiyos tayo kahit mga kabataan, pwede tayong maging mamuhay ng makadiyos. Ever say amen. And sabi po ng Biblia, by subordinating earthly duties into heavenly, mas pahalagaan natin yung pagpupuri, paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ever say amen. Amen. And by serious living, maminamahal, seryosong paglilingkod, and example, consistent example before the world. Yan po yung ating gagawin para hindi masayang ang bawat minuto ng ating buhay. Palapakan po natin ng malakas ang ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. So mga minamahal, purihin natin mahal na Panginoon, pinagpala tayo sa araw na ito
Talagang ako'y namamangha sa dakilang pagpapalang binibigay sa atin ng mahal na Panginoon. Kasama natin ang mga grandchildren ng ating beloved honorable parents in the Lord. Nandito ang anointing, nandito yung power ng ating mahal na Panginoon. Ebarishe, praise the Lord. Amen. Ibig sabihin, itong iglesyang ito pinagpala sa lahat ng pinagpala. Bakit nandito ang man of God, ang propeta ng Diyos? Nandito ang mga offspring ng ating beloved pastor. Palapakan natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Kaya kahit saan man dako pumangkuma, ang Jesus Miracle Crusade, nandito ang presensya, ang anointing ng ating mahal na Panginoon. We thank the Lord, hallelujah. Wala tayong may ganti, may bayad sa Diyos. Purihin natin mahal na Panginoon, tayo pong lahat man ay umawit sa ating mahal na Panginoon. Beloved, awitin po natin yung You Teach Me How to Live. Tayo po'y tinuruan ng Diyos kung paano lumakad sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.